Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Maayong buntag mga kapuso, bibisitahin natin ang syudad ng Butuan sa lalawigan ng Agusan del Norte. Magagandang tanawin at makukulay na selebrasyon. Ngunit sa barangay ng Ampayon, isang malaking hamon ang malnutrisyon. Paano nga ba nakakaapekto ang problemang ito sa mga mag-aaral sa Ampayon Central Elementary School? Yan ang tatalakayin natin dito sa Si Manoy ang Ninong Ko. Ayon sa UNICEF, araw-araw 75 bata sa Pilipinas ang pumapanaw dahil sa malnutrisyon. Ano nga ba ang epekto nito sa kalusugan, pag-aaral, at kinabukasan ng mga kabataan? Nandito po tayo ngayon sa Ampayon Central Elementary School at kasama po natin ngayon si Teacher Shaila. Hello, Teacher Shaila. Hello po, ma'am. Good morning. Kumusta ka? Mabuti naman po. Gaano katagal ka na nagtuturo? Magto-20 years na po ako next year. Ano ba yung mga nagiging suliranin ng mga mag-aaral dito sa Ampayon? Pag pumapasok sila sa school, ang nanonotice ko sa mga bata ko, parang pagod lagi. Tapos pag tinatanong mo, ano bang problema? Sabi nila, ay teacher, pagod lang ako kasi wala akong tulog. Bakit walang tulog? Kasi walang pagkain kagabi, ganito pa yung papa, mama ko, ganun. So parang ang major na problema ng mga bata ay hindi sila nakakakain ng tama. Siguro dahil sa kahirapan at sa sitwasyon ng buhay nila. Walang trabaho ang mga magulang. Pangalawa, maraming anak. So hindi sila nabibigyan ng sapat or walang even pagkain halos. Bukod dun sa mga hindi makafocus, ano pa ang nagiging epekto ng malnutrition sa kanila? Dahil nga doon na natutulog sa classroom. Oh, tapos may temper na din. Anong pakiramdam? Nahirap yung mga estudyante mo dahil nga kakulangan ng pagkain, may problema sa bahay. Nakakalungkot, masakit tingnan. Kasi nga ina ako hindi ko kayang, hindi lang turo-turo. Kung meron ka, bigay mo. Hindi lang pagkain, kung ano yung kailangan nila. Damit, kung ano pa. Gamit sa school, yun. Gawa ng paraan ng teacher yun. Kahit hindi naman kasi mayaman ang teacher, mami. Kaya ang teacher, may initiative yan. Hahanap yan ng sponsor para lang ang bata makapag-aral. Gagawan yan kasi yun ang pagiging guro at isang ina sa mga bata. Tingin mo, anong kailangan nyo para matugunan yung malnutrition dito sa eskwelahan nyo? Sana po may makapagbibigay sa amin ng parang consistent na palagian talagang nagbibigay sa mga malnourished namin na bata. Yung pagkain talaga. Anong pangarap mo para sa mga estudyante mo at sa lahat na mag-aaral dito sa Ampayon? Gusto mo makita yung umaasenso yung anak mo, healthy, mabait, nakapagtapos ng pag-aaral, may Panginoon sa buhay, marunong tumanaw sa kapwa-tao. Yun ang gusto ko sa mga mag-aaral ko. Minsan, pumapasok ako sa school na gutom kasi wala kaming pagkain sa bahay. Minsan, pag wala kaming pagkain sa bahay, tinitiis na lang namin ang gutom. Pagdating ko sa school, hindi ako nakako-concentrate at masakit ang tiyan ko dahil sa gutom. Paglaki ko, gusto kong maging sundalo para makatulong ako sa pamilya ko at sa bansa. Hi, Lauren J. Hello po. Pwede mo ba akong kwentuhan kung ano yung
trabaho niyong mag-asawa? Ano po, ako nandito lang sa bahay tapos nag-aalaga ng 3 kong anak. Mag-aalaga ako ng baboy kasi pag magkaroon kami ng malang bigas, yan, may binta madali. Tapos ang asawa ko po nagtatrabaho sa isang kumpanya na hindi naman gaano ang sweldo, isang sahod po. Kasi trabaho ngayon tapos bukas wala. Naranasan din namin yun, yung kasi makakain naman kami pero humihingi, ganun. Pero di naman namin na yung asawa ko na magtatrabaho na kahit hindi na niya kaya, basta lang matustusan yung pagkain namin, lalo na yung sa 3 anak ko. Ano yung pakiramdam mo, Lori Jane, na hindi mo nabibigay yung sapat o saktong pagkain, masusustansyang pagkain? Nasasaktan lang ako sa mga bata kasi yung gusto nila, hindi namin kayang ibigay. Kumusta yung epekto nito sa kalusugan ng mga anak mo? Kasi nabanggit mo kanina yung pangalawan mo sakitin. Kulang kasi yung pera na mabili namin, yung mabili na gusto ng pagkain, hindi namin mabili din. Kulang yung pangsustansya, kahit vitamin naman lang, hindi namin maibigay sa mga bata. Pangarap mo sa mga anak mo? Mag-aaral kayo ng mabuti para makatapos kayo ng pag-aaral. Yun lang po. Ang malnutrisyon ng mga mag-aaral sa Ampayon Central Elementary School ay bahagi ng mas malaking suliranin na nag-uugat sa kahirapan ng kanilang pamilya. Balik sa inyo, Jelly at Manoy Wilbert. Salamat, Sherilyn. Ang hirap panoodin ng problema ng mga pamilya na nakita natin. Ako, Sherilyn, ang lungkot at nakakabahala ang problema ng ito. Kung mahirap ka, talagang mahirap ding mabigyan ng proper nutrition ang iyong pamilya. Para talakayin yan at ang iba pa nating tanong kung paano ba matutugunan ng problema ng malnutrisyon sa Butuan City, tutulungan tayo ng ating bisitang expert, si Ms. Stephanie Parani, Senior Research Specialist 2 mula sa Department of Science and Technology or DOST. At si Ms. Maria Cynthia B. Vencod, Nutrition Officer 3, Nutrition Surveillance Division naman ng National Nutrition Council. Hello, magandang umaga sa inyo. Thank you for being here. Ang una kong tanong ay para kay Ms. Stephanie. Stephanie, ano ba ang current nutritional status ng ating mga school children dito sa Pilipinas? Yes po, ma'am. Bali, ang malnutrition problem po sa ating bansa ay patuloy natin kinakaharap. Base po sa 2021 Expanded National Nutrition Survey na sinasagawa po ng aming Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute, may 2 sa 10 school-age children. Sila po yung 5 years old to 10 years old ay underweight or mababa po yung timbang nila para sa kanilang age. Meron din pong 2 sa bawat 10 school-age children ang bansot or mababa po yung taas nila para sa kanilang edad. And meron din pong 6.9% na mga wasted. Sila po yung sobrang payat na mga school-age children. Ang numero ay nakakabahala, hindi po Yes ba? po. Siyempre, ang next question ko, anong effect nito sa kanilang pang-araw-araw na buhay? Unang epekto nito is yung development din ng kanilang brain. So, kung ang malnutrition is nag-start during the first from the infant stage pa lang, Opo. at hindi ito na bigyan ng Nabawi. pansin or Oo. nabawi, at nagtuloy-tuloy hanggang sa naging school children na sila, then meron na pong epekto ito. So, Ito yung development first po. 1,000 days na tinatawag natin. Na Sa buhay ng napaka-important. isang bata. Yes po. Ito po yung F1K na tinatawag din po natin, or the first 1,000 days, sabi nga po ni Congressman, Ito po yung critical period. So, anong mga epekto? Stunted growth, tapos Brain development brain din po. development. Ano And po then, ba? mai-add ko lang din po, kasi kapag ang bata ay kulang sa nutrition or yung nutrient intake niya ay kulang, maari po siyang mababa yung resistensya niya. So, yung immune system niya yung So, affected. kasi sakit din. Opo, at kapag mababa yung immune system niya, so madalas po siyang magkasakit. And kapag madalas siyang magkasakit, maaring maapektuhan yung pagpasok niya sa school, mag-skip siya.
So yung learning capacity niya or yung development niya Is greatly diminished. Opo. Connected ba ito sa mababang performance? Itong kulang sa pagkain, yung nagiging, yung for lack of better terms, nagiging mangmang? Connected ito Yes, dyan, no? kaya po critical po yung first 1,000 days natin doon. And even na- performance sa school. Yes, sir. Kasi ang ano rin po natin is kung nagagawaan exclusively breastfed, and at the same time, lahat din po ng serbisyo na binibigay ng ating gobyerno through the health center is na-avail din po nitong mga pamilya, dahil libre naman po ito, then mas malaki po yung chance na ma-develop din yung brain nila ng maayos at Okay. maiibsan din po yung kanilang kabutuhan. So we know for a fact na marami talaga yung numero ng malnourished children. Ang tanong ko ngayon, ano po ba ang naitutulong ng gobyerno sa ating mga kapwa Pilipino pagdating dyan? So for DOST FNRI, aside po sa pagbibigay namin ng data, kami rin po ay nagde-develop ng mga products na maaring makatulong ma-improve yung malnutrition and hunger, lalo na po sa ating mga school-age children. Isa na po dito yung na-develop namin na Enhanced Nutriban. So similar siya with the Nutriban of 1970. Pero this time po, mas malasa siya, mas in-improve yung nutrient content gamit po yung mga locally available vegetables and root crops dito sa Philippines. Paano yung ma-avail ng mga Pilipino? Okay po. Ang Enhanced Nutriban po ay ginamit din sa school-based feeding program. So, binibigay din po ito sa schools kasi ang isang Nutriban po ay merong 500 calories and then 17 grams of protein. So, naaabot niya po yung 1/3 of the dietary requirement ng isang bata. Bawat school ba, meron silang mechanism to identify yung sino ang sinasabi. Paano na-assess? I mean, Okay. tinitimbang ba yan buwan-buwan? Twice within the school year, no? Tinitimbang po sila. So may baseline sila. Okay. Dito Timbang malalam. lang. Walang- Timbang, sir, at saka kukuhain din po yung Height. height nila. Mga blood test, ganyan, wala. Wala po noon. So, timbang and ang basihan ay timbang at, At saka height Hindi yung and mga weight IQ, po. ganon. Hindi. Wala pa po yun. Yun. May tanong lang ako isa, yung mga first 1,000 days, paano nalalaman yun? So, dun po sa first 1,000 days, ito yung from the time na conception hanggang sa 2 years old ng bata. Okay. Once na makalabas na po ang bata, maipanganak na siya, ang ating dapat ginagawa o ginagawa ng nanay ay exclusive breastfeeding. As in, gatas lang po ni nanay. Mura ito kasi you don't need Walang na gastos. Yes, oo. Anytime na gusto ni baby, pwede siyang magpadede. And one din po is the more na magpadede ka, mas malalakas Mas ang iyong nasi-stimulate ang gatas. Yes, ang iyong gatas. At regardless of the size din ng breast, hindi po nagbabase sa size, no? Makakapagbigay po yon. Mas madalas, mas maraming gatas. Yes, so first 6 months, exclusive. Then pagdating po ng 6 months, continuous pa rin hanggang 2 years old ang pagpapasuso. And then, sasabayan na rin po ito ng complementary feeding wherein this food ngayon po, like for example, kalabasa, kung ano po yung kinakain ng pamilya, doon din po natin kukuhain yung kakainin Kakainin ng po. So, i-modify lang natin yung preparation. Like for example, i-mash siya, dudurugin. Kaya kung naglalagay sila ng mga patis, kailangan i-separate mo na para ano siya, hanggang sa matutunan po nung infant yung lasa na ito. Pero yung ganyan, saan sila tatakbo? Manon po silang monthly Monitoring. monitoring. Saan? Growth po Sa sa monitoring. health daycare, center. sa health Yes. center. Sa health center po. Dadalhin yun. Yes, dapat dadalhin po sila buwan-buwan doon. Para ma-monitor na Yes. breastfeed, ganon. Pero walang binibigay na assistance ay ang gobyerno dyan. Meron po tayo nung sa mga government programs ng like vitamin A supplementation, then deworming, doon din Sa daycare So, din. sa health Apo, center sa pa rin health yung center. Meron naman po tayong ganung proyekto. Even pag-monitor sa ganyan, Yes po. ang first 1,000 ba kinukumpute yan from the time na mabuntis? Conception, opo. Hanggang 2 years old? Yes po. May ganun pala. So, ang importante actually is kung ikaw, nanay ka o Pumunta tatay ka sa health center. Pumunta ka sa health center para Ma-avail mo lahat Kasi ng may klase. pondo rin ang LGU dyan. Yes, opo. Kasi meron po tayong Pati mga DOH. programa. Opo. Para sa nutrition. Actually, ang dami palang sangay ng ahensyang involved dito, no? Tulong-tulong po. Pabalik pa po ang si Manoy Angino. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Welcome back dito sa Si Manoy ang ninong ko. Nakamamatay ang malnutrition ayon nga sa report ni Sherilyn kanina mula sa Butuan City. Manuel Wilbert,
Anong tulong na maibibigay natin sa mga batang ito? Well, ito napaka-importante ito, no? Kasi ito talaga ang pinag-uusapan natin dito, yung long term, no? Yung future ng ating pong mga kabataan, no? Kanina nga napag-usapan, no? Baka maging bansot, no? At mangmang, sorry for the word, no? Kung hindi natin natutulungan talaga. Kaya for our short-term solutions sa Jelly, magbibigay agad-agad tayo ng mga groceries dito, no? Mga pagkain na pwede nilang gamitin, no? Or makain, no? Para po doon sa kanilang school kitchen, no? And of course, mga appliances, mga supplies, no? Na gagamitin nga doon sa kanilang school kitchen. At magbibigay din tayo ng mga construction materials para sa renovation din ng kanilang school kitchen, no? And of course, for our long-term solutions, kailangan talaga dito yung collaboration ng LGU, National Nutrition Council, DOST, DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno at pribadong sektor para sa sustainability po nitong school kitchen. Yes. Para magpatuloy ito, tuloy-tuloy, yung implementasyon ng komprehensibong programa para sa nutrition, wastong pagkain, at para doon nga magkaroon ng wasto o tamang kalusugan yung mga mag-aaral dito, no? And yung makikipag-ugnayan din tayo sa Department of Agriculture, Bureau of Land and Industry para maitaguyod dito sa Ampayon Elementary School ang sustainable urban farming sa kanilang paaralan. Self-sustaining. Para self-sustaining, doon sila kukuha ng pwede nilang lutuin dito sa kanilang school kitchen, no? Doon kukunin na yung mismong raw materials, no? Or yung mga gulay, no? And capacity building sa mga Parents-Teacher Association, no? Yung sa DOST, yung mga recipe doon, pwedeng ituro, ibigay, yung mga nag-aasikaso sa school kitchen ng mga parents and teachers para maalalayan na matutulungan sila sa pagsasagawa ng feeding program rin, no? And yung pong, kasi pinag-uusapan natin, yung mga batang iba ayaw kumain ng mga gulay para magkaroon ng iba't ibang recipe, no? Yung mga recipe ng Para DOST, maengganyo silang kumain. para magustuhan nila, no? Pwede rin ito maging modelo actually, no? Pag nagawa natin ito, pwede rin ito maging modelo sa ibang paraan para po yung mga ibang lugar na mayroong ganitong mga problema rin sa Malnutrition. gutuman at malnutrition ng mga bata ay gayahin po ito. Para magiging template siya. Yes, oo. And of course, ito po yung dapat na serbisyo, no? Kung hindi po natin ito masusolusyonan, napakalaking kasalanan po nito sa ating mga kabataan na siyang tinatawag nating pag-asa ng bayan. Salamat, Manoy Wilbert. Panoorin na natin ang turnover ng ating assistant sa mga taga Butuan City dito sa report ni Sherilyn. Dahil naniniwala ang aming programang si Manoy ang ninong ko na ang mga kabataan ang pag-asa ng ating bayan, hangad po naming tulungan ang mga mag-aaral ng Ampayon Central Elementary School. Kasama natin ang mga guro at si Assistant Principal Angelo C. Labadja at ang SPTA President Ma'am Jovi Cinco. Sir, hi, nako, grabe, magandang araw po sa inyo at alam po namin na malaki at negatibo po ang epekto ng malnutrisyon sa kalusugan at academic performance ng mga estudyante. Kaya naman, mga ma'am, sir, eto na po. Tanggapin nyo ang aming regalo na maaari nyo pong magamit sa school kitchen nyo. Nandyan po ang ating kitchen supplies! Yes! At syempre, groceries! Ayan, magpapadali rin po ng tulong para sa renovation ng school kitchen ang opisina ni Manoy Wilbert! Yay! Ayan ako, ano pang hinihintay natin? Tingnan natin yung mga regalo ni Manoy! Yan, sige po, namin nyo ang mga regalong yan. Sana po ay
makakatulong po ito sa inyong paaralan at syempre sa inyong mga mag-aaral. Sir, ano po masasabi natin? Maraming salamat, Manny Wilbert, sa mga kitchen utensils at saka groceries na ibinigay mo sa aming paaralan. Ito'y lubos na nakatutulong sa mag-aaral dito sa Ampayon Central. Yan. Ako, thank you po, sir. Salamat sa oportunidad na makatulong po si Manoy Wilbert sa inyo. Ma'am. In behalf of School Parents Teachers Association, maraming salamat po, Manoy Wilbert. Sana po ay tuloy-tuloy ang inyong pagtulong sa aming school. Yes! Of course, tuloy-tuloy po yan. Maraming salamat po ulit sa inyo. Yan. Happy po tayo? Yay! Ay, winner! Winner tayo lahat! Salamat, Sherilyn, at sa mga kids dyan sa Butuan. Sana po ito na ang umpisa ng inyong road to a healthier life hanggang ma-erase na yung problema ng malnutrition. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating bayanihan dahil kayang-kaya natin ang anumang problema. Pagsama-sama natin, sinusolusyonan. Manoy Wilbert, your parting words? Ikaw, ako, tayong lahat, kung nagdadamayan at nagbibigkis, hindi basta-basta matitinag at mapapasuko ng kahit anumang pagsubok. Magbayanihan po tayo dahil ang problema ng isa ay problema ng lahat. Kasabay ng ating pagsisikap, let us demand better. Dahil lahat tayo, anuman ang ating estado, we deserve better. Sa pagbibigay lakas, pagmamalasakit at pag-aangat sa bawat isa, panalo ang sambayan ng Pilipino. Winner tayo lahat. Well said, as always, Manoy. At isa na namang episode ang natapos, mga kapuso. Maraming salamat sa inyong pagtutok. I-follow nyo rin po kami sa aming official social media accounts. Sa FB po at si Manoy ang ninong ko. Sa IG at TikTok at ninong ko. Kung kayo naman po ay nangangailangan ng tulong para sa inyong komunidad o asosasyon, o sa mga gustong maging kaagapay namin sa paghahatid ng tulong sa ating mga kababayan, mag-email lang po sa amin sa manoy.wilbert@smanktv.com. Hanggang sa susunod na linggo, kita-kits ulit tayo. Alas 7 ng umaga nationwide, alas 8 ng umaga sa buong Central at Eastern Visayas, at pati na rin sa GMA YouTube channel. Bye mga kapuso! Yan ang ating kailangan sa buhay.